precious, so very dear. He loves me with such tender love. He loves so faithfully. I could not live apart from him. I love to feel him nigh. And so we dwell together, my Lord and I. Sometimes I'm faint and weary. He knows that I am weak. And as he bids me lean on him, his help I gladly seek. He leads me in the paths of life beneath the sunny sky. And so we walk together, my Lord and I. Tell him all my sorrows, I tell him all my joys, I tell him all that blesses me, I tell him what annoys. He tells me what I ought to do, he tells me how to try, and so we talk together, my Lord and I. He knows that I am longing somewhere in soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I shall see the King. In his number 277. I shall see the King, an angel sing. I shall see the King someday, in the better land, on the golden strand, and with him shall ever stay. In his glory, I shall see the King, and forever his precious sin. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. In the land of song, in the glory throne, where there never comes a night. With my Lord once slain, I shall ever reign in the glory land of light. In his glory, I shall see the King, and forever and his precious sin. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King on a glorious wing, and shall look upon his face. My song shall be how he ransomed me, and his keep me by his grace. In his glory, I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas Jesus died for me. I shall see the King someday. Para po sa ating opening song, ating awitin ang Sweet Hour of Prayer. Sabay bilang 311. 311. Tayo pong lahat ay tumayo.
Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, it calls me from a world of care and beats me on my Father's throne. My wants and wishes known in seasons of distress and grief, my soul has often found relief and escaped the death's snare. I return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, wherein shall my petition bear through Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. In sincere peace, me seek His face, believe His word, and trust His grace. I trust on Him my advocate, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from my peace gas lofty heights I view my home and take my flight in my immortal flesh. I'll rise to seize the everlasting prize and shout while passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Tayong lahat po ay magalanang sa pagluhod. Ama na yung banal, na po sa taas ng mga langit, maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala po nangyari masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kami binibigyan ng mga blessings and good health at ngayon po ay nandito pa rin po kami sa inyong harapan. Nagpupulit, nagpapasalamat. Panginoon, at ngayong gabi po Panginoon, naaway, bigyan niyo po kami ng katanan, kasipan, kalaman upang may maintindihan po kami sa aming pong mga mapapakinggan mga mensahe po Panginoon. Didalangin po namin ang mga pupunta pa lamang po ay naingatan niyo po sila at ginari po kami dito Panginoon. Patawarin po kami sa tamang nagawang kasalanan. Siyasip man sa tayo sugawa, lumapot tayo ito pong sa matiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ngayong gabi po ay pang 5 nights po ng ating week of prayer. Yan, patuloy po natin pasalamatan Panginoon sapagkat tayo ay patuloy na rito upang patuloy na pasalamatan siya. At para po sa ating mga participants, para po sa pagpapatuloy po na ating programa, aking pong babanggitin na ating pong mga participants ngayong gabi. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay si Sister Alchin Mascardo at Sister Crispa Mascardo at sinundan po ito na ang panalangin ni Sister Alchin Alaysa Mascardo. At ngayong gabi po ay makakarinig po tayo ng dalawang mensahe na magmumula sa
pamagitan po ng awit na ipagkakalob sa atin ni Sister Luna Salazar at susundan po ito na mensahe ng Panginoon na gumulaka na sa pamagitan ni Brother Dudes Balihos. And pagtapos po noon, tayo pa magkakaroon ng prayer band and closing song and closing prayer. Nawa ang lahat ng aking mga nabanggit ay maganap na ayon sa pagkakasunod-sunod. Things reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wanted and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. 'Cause there's nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Where the storm rage and rage, and it's hard to imagine how you made it through the day. Weeks turns to years, time is passing you by, but you're still holding on to the housing wires. So get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need.
heart's broken. Magandang gabi po sa atin lahat mga kapatid. Tayo po ay nasa panglimang gabi na po, no? So, sino po ang nakalimang gabi na po? Amen. Kasama rin po ako doon. So, pasalamat tayo sa Panginoon at patuloy natin siyang purihin dahil kahit kukonti po tayo, ay ang mahalaga ay tayo ay nagtatapat sa Kanya. So, salamat po sa awitin na inihandog po sa atin. At ngayong gabi, ako po ay magbibigay sa inyo ng mensahe sa panglimang gabi po natin. Ang pamagat po ay magsisi at mapuspos ng banal na Espiritu. So, aking babasahin po ang ating mga susing talata mula po sa mga aklat ng gawa sa chapter 1 verse 4 and 5. Ang sabi po, habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin. Sa 5, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na abutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Sa chapter 2, verse 1 to 4, ang sabi po ay, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa pangtatlo po, sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Sa pang-apat, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Sa 37 at 38 hanggang 39, ang sabi po ay, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang yung panghuli po na susing talata po natin ay yung 39 ay sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. At yung panghuli, Aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Panginoon naming Diyos, sa sandaling ito, hinihiling po namin ang karunungan mula po sa langit. Nawa po, puspusin kami ng banal na Espiritu upang sa ganon ay manguna po siya sa aming pag-aaral ngayong gabi. Kailangan po namin ng karunungan, Panginoon, upang mahayag po namin sa bawat isa ang aming mga mapapakinggang salita mula po sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagtugon niyo po sa aming dalangin. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa aming Panginoong Yesus. Amen. So sa gabing ito, mga kapatid, ay ating balikan yung binasa ko po kanina sa Gawa chapter 1 verse 5, 4 and 5 pala. Ano ang ipinangako ni Jesus sa kanyang mga lagad kung hihintayin nila ito? So, ito po ang pangako ng ating Panginoon bago siya po umakyat sa langit
bago siya iakyat sa langit, ay siya po ay nangako sa mga alagad na sila po ay bibigyan ng isang regalo mula po sa Panginoon, sa Ama. So, nais ko munang i-emphasize, pagkakataong ito, naalala ko tuloy yung lola ko pag umaalis po noon nung ako po ay maliit pa. Pero ano na po ako, nakakapagtrabaho na ako. Pag namamalengke po siya sa bayan, kasi medyo malayo mula siguro siksikan hanggang bayan. So, ang lagi niyang pangako sa akin, pagbalik niya galing bayan ay meron siyang regalo sa akin. So, itong puntong ito mga kapatid ay naalala ko ang kanyang pangako na kanyang tinupad na alam niya pala yung paborito ko na tinapay, yung hopya. Yan. Lagi po yan akong may pasalubong tuwing siya ay namamalengke. Ngunit may kondisyon mga kapatid. Maliban nga lamang kung ako ay magpapaligo ng aming alagang baboy. Yon. Tapos magpapakain ng mga manok at maglilinis ng bahay. So ginagawa ko po lahat yun mga kapatid habang ako ay nag-aantay sa kanya. So pag natapos ko na yung aking gawain, mga around 10 or 11, andyan na yung unang biyahe galing bayan. Ayan na, sinasalubong ko na siya. At pagdating niya, yun, may pasalubong sa akin na hopya. So, bakit ko sinasabi to mga kapatid? Dahil napakaganda yung ang pangako ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay habang tayo po ay nag-aantay sa Kanya. So, ang pangako ng ating Panginoong Yesus, binabanggit po sa Aklat ng Magawa 4:5, habang kasalo nila, ipinagbili niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So mga kapatid, napakagandang regalo yung iiwan ng ating Panginoong Hesus sa atin. Walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang mangahaliw sa atin. So, ipinangako niya sa mga alagad na bago siya umalis, bago siya iakyat sa langit, ay nangako na mayroong regalo na ibibigay ng Panginoon ang Ama sa mga alagad. So, gaano ninanais ng Panginoon na pagkaluban tayo o magkaroon tayo ng banal na Espiritu kung hindi naman natin kagustuhan o maaring ito ay ninanais natin magkaroon ngunit hindi naman natin binibigyan halaga yung kanyang ibinibigay na regalo. So, ayon po sa Lucas 11, 11 verse 11 hanggang 13, ang sabi po, mayroon ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda, ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan niya kaya ng alakdan? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Ito napakaganda mga kapatid dahil kung tayo ay nagkakasala, merong iniwan ng ating Panginoong Yesus na nagkukonvict sa atin. So, merong isang presensya na tayo ay Kanyang sinasabay pag tayo ay nagkakasala. So, paano natin matatanggap yon kung hindi naman natin hinihiling? So, kailangan po natin ay hilingin
ipanalangin sa ating Panginoon na tayo ay pagkaluban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngunit mayroong mga requirements, mga kapatid, na kailangan ay lisanin natin ang masasama nating lakad at yung mga likong pag-iisip natin. At tayo'y manumbalik sa Panginoon. Dahil kung hindi po, ay hindi natin matatanggap ang banal na Espiritu. Katulad po ng isang bagay na kung lalagyan natin yung tapayan, di po ba? Kailangan malinis yung tapayan bago natin lagyan ng bagong tubig upang hindi mahalo sa marumi. So, dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay napakayaman at sagana, so habang siya po ay matatagpuan, ay kailangan po natin siyang hanapin dahil ang kanyang pag-ibig, gaano man kabigat ang ating mga nagawang kasalanan, kung tayo ay magsisisi, tayo ay kanyang tatanggapin. So, ayon po sa sulat ni Mrs. White, ang sabi po rito, aking pong babasahin, gayon na lamang kalakas ang magagawa ng Diyos kapag ibinigay ng mga tao ang kanilang sarili sa kontrol ng kanyang Espiritu. Ang pangako ng banal na Espiritu ay hindi limitado sa anumang edad o sa anumang lahi. Ipinahayag ni Kristo na ang banal na impluwensya ng kanyang Espiritu ay makakasama ng kanyang mga tagasunod hanggang sa wakas. Mula sa araw ng Pentecostes hanggang sa kasalukuyang panahon, ang mga aliw ay pinadadala sa lahat ng lubos na nagbibigay ng kanilang sarili sa Panginoon at sa kanyang paglilingkod. Sa lahat na tumatanggap kay Kristo bilang isang personal na tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay dumating bilang isang tagapayo, nagpapabanal, patnubay at saksi. Habang mas malapit na lumalakad ang mga mananampalataya, kasama ng Diyos, mas malinaw at makapangyarihan ang pagpapatuon nila sa pagmamahal ng kanilang manunubos at ng kanyang nakapagliligtas na biyaya. Ang mga kalalakihan at kababaihan na sa mahabang siglo ng pag-uusig at pagsubok ay nagtamasa ng malaking sukat ng presensya ng Espiritu sa kanilang buhay, ay tumayo bilang mga tanda at kababalaghan sa mundo. Sa harap ng mga anghel at tao ay inihayag nila ang nagbabagong kapangyarihan ng tumutubos na pag-ibig. Ito po ay sa Acts of Apostles, page 49. So napakaganda mga kapatid dahil may pangako ang banal na Espiritu sa ating buhay kung ating hilingin at tatanggapin ang alok ng ating Panginoong Jesus. So, sa paglilingkod po sa Kanya, ay kailangan po talaga natin, hindi po yung human effort natin, hindi po natin kakayanin kung wala po ang gabay ng banal na Espiritu. Kailangan po natin hilingin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang Kanyang kaloob, upang ito ay maging tagumpay po tayo sa ating bilang anak ng Diyos. So, kung ating ihilingin ang banal na Espiritu, ay may isang may mga kaloob ang ating Panginoon, kaya tayo ay inibitahan ni Jesus na lumapit sa Kanya. At merong tayong yung assurance natin kung tayo ay hingi sa Kanya. Kung tayo ay babaling sa Kanya at ibubuhos niya ang banal na Espiritu sa ating buhay. At basahin ang aklat ng Mateo 7, versikulo 7 at 8. Ang sabi po dito, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo. At ang tumutok ay pinagbubuksan. So mga kapatid, kailangan nating manalangin sama-sama na ipadala ang kaloob ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin
sa bawat pamilya at sa bawat kaibigan o bawat membro ng ating iglesia. So, ang sabi po ng Santiago 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iba o aninuman ng pagbabago. So, pasalamatan natin ng Diyos dahil may mga pangako siyang katulad nito na magbibigay sa atin ng pangunawa sa mga nangyayari sa ating buhay. So, kailangan natin mga kapatid na mag-isi at talikuran ang lahat ng kasamaan ng ating buhay. Ating isurrender o makipag-reconcile tayo sa buhay sa buhay natin upang sa ganon ay makatanggap tayo ng banal na Espiritu. Sabi po ng Santiago 1:21, kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang kalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong kaluluwa. So, tingnan natin mga kapatid, kung hindi natin isusurrender ang ating buhay, walang mangyayari po sa ating pananampalataya at tayo ay patuloy na gumagawa ng masama kahit narito tayo sa loob ng iglesia. Kung hindi natin isuko lahat ang ating mga kasamaan, ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Hesus. So ang sabi po ng 1:22, tayo ay tagatupad, hindi lamang tagapakinig. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, sabi po dito ay dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So useless po kung ating pinapakinggan lamang yung ating napapakinggan tuwing araw ng Sabat dito sa loob ng church. Pag mayroon tayong midweek, kung hindi naman po natin sinasabuhay ang salita ng Panginoon, ito po ay magiging useless at sabi po ay dinadaya po natin ang ating mga sarili. So, ayon po sa Gawa 2:1-4, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar. Sa biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa 3, sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Sa 4, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu Santo. Alam po natin na ang simbolo ng dilang apoy ay ito ay yung banal na Espiritu. Sa mga alagad na naroon sa mga panahon na yon ay hindi nila ina-expect na sila ay mapupuspos ng banal na Espiritu. At ating pansinin na dumating ang banal na Espiritu sa paraan na mabilis. Lahat sila ay napuspos ng banal na Espiritu. Ang tanong mga kapatid, bakit silang lahat ay nakatanggap ng banal na Espiritu? Bakit po kaya? Samantalang minsan tayo sama-sama tayo nananalangin dito sa church pero hindi tayo nakakatanggap ng, hindi natin nararamdaman yung presensya ng banal na Espiritu. Maaring sila po ay nagkakaisa ng pag-iisip ayon sa pangako na binigay sa kanila ng Panginoong Yesus bago siya umalis. At kanilang isinuko ang kanilang buhay kay Jesus para antayin itong blessings na ipinangako sa kanila. So maraming pagkakataon na nanalangin tayo sa isa't isa, napuspusin tayo ng Espiritu Santo, pero sa kasawiang palad, hindi natin nararamdaman. At maaring tayo ay hindi tunay na nagkakaisa o meron tayong kasalanan
na hindi pa natin isinusuko. Tama po ba mga kapatid? No? Kaya't ang bunga ng banal na Espiritu ay wala po, hindi po makita sa ating sarili. No? Hindi natin magawa-gawa dahil wala sa atin yung presensya ng banal na Espiritu. Sa ating iglesia, dapat tayo ay mayroong pagkakaisa, lalong-lalo na po sa gawain. Di ba, Brother Ronnie? No? Hindi pwede yung partial-partial lang. Kung kailan lang natin gusto, ay sige lang, tsaka lang tayo makikisangkot. Pero ang nais ng Panginoon ay tayo ay dapat yung complete talaga siya. Yung buong puso, yung paglilingkod mo ay buong buo talaga, 100%. So, ang gawain ng Diyos ay hindi kayang gawin ng nag-iisa lamang. No? Tama mga kapatid, di ba? Ikaw lang kaya mag-preside dito, ikaw pa ang mag-speaker, ikaw pa aawit. No? Hindi kumpleto, no? So, minsan inatasan ako ni pastor doon sa pastor ka sa City Jail. Dahil umalis siya nung panahon na yon. Balak ko ako lang pumasok doon sa loob ng church. Sabi ni Sister Cecil, yung asawa niya, hindi maaari kasi kailangan may kasama ka, ikaw mahihirapan. Sabi ko, meron naman taga-awit po doon. Hindi kailangan mo pa rin kasama doon. Kasi iba yung may kasama ka doon na sumusuporta para sa gawain. So doon ko naunawaan na ang gawain pala hindi susulong kung hindi kumpleto ang gagawa. So, para matanggap natin ang banal na Espiritu ayon sa gawa, chapter 2, verse 37 at 38 hanggang 39, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng ating Panginoon. So mga kapatid, alam natin na tayo ay nabautismuhan, pero paano kaya kung magpapabautismuhan? Hindi naman pwede na yan, Brother Ronnie, di ba? So kailangan once lang tayo mabautismuhan. Maliban lang kung meron tayong mas mabigat na ginawa laban sa iglesia. So, ang bautismo na binabanggit po rito ay yung araw-araw nating bautismo o yung pagbabago, yung pagpapakabanal po natin. So, kailangan po natin nalinisin yung ating sarili araw-araw. Kailangan natin baguhin yung ating kasamaan sa buhay at talikuran yung mga masasamang gawain. Puro positive lang po tayo mga kapatid. Kung ano yung nakaraan na negative na nangyari, ay isang isang aral sa atin na kailangan nating manindigan at maging tapat sa ating Panginoon. So, tayo ay magsisi at magbalik loob upang mapawi ang kasalanan. Kailangan natin may panganak muli upang makarating sa kaharian ng langit. Araw-araw, bagong binyag tayo, talikuran ang masasamang gawain. Kailangan nating sumunod tulad ni Jesus sumunod sa Ama. Pahintulutan natin ang banal na Espiritu na manguna sa ating buhay at huwag siyang pipighatiin. So napakaganda po yung talata, no, mga kapatid. So sa 3:19 ng gawa, ang sabi po ay, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Doon po sa sulat ni Mrs. White,
Ito po yung panghuli na aking babanggitin po sa inyo. Ito po. Dahil ito ang paraan kung saan tayo dapat tumanggap ng kapangyarihan. Bakit hindi tayo nagugutom at nauuhaw sa kaloob ng Espiritu? Bakit hindi natin ito pinag-uusapan? Ipinagdarasal ito at ipinangangaral ang tungkol dito. Mas handang ibigay ng Panginoon ang banal na Espiritu sa mga naglilingkod sa Kanya kaysa pagbibigay ng mga magulang ng magagandang regalo sa kanilang mga anak. Para sa araw-araw na bautismo ng Espiritu, ang bawat manggagawa ay dapat mag-alay ng kanyang pakiusap. So, napakahalaga po talaga mga kapatid yung masidhing panalangin natin sa araw-araw. Ang samahan ng mga manggagawang Kristiyano ay dapat magtipon upang humingi ng espesyal na tulong para sa makalangit na karunungan upang malaman nila kung paano magplano at magsagawa ng may katalinuhan. Lalo nang dapat nilang ipanalangin na bautismuhan ng Diyos ang kanyang mga piniling sugo sa mga larangan ng misyon na may saganang sukat ng kanyang Espiritu. Ang presensya ng Espiritu sa mga manggagawa ng Diyos ay magbibigay ng kapangyarihan sa pagpapahayag ng katotohanan na hindi kayang ibigay ng lahat ng karangalan o kalwalhatian ng Diyos. Ito po ay sa Acts of Apostles, page 50 at 51. So mga kapatid, aking pinapasalamatan ang pamilya Mascardo, Ranes at ang iba pa dahil ang gawain po dito sa loob ng ating iglesia ay nakikita sa inyo ang kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. No, napakasaya pagsama-sama ang pamilya. So sana nawa pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy kayong patatagin sa inyong mga anak ang relasyon niyo po sa pamilya po. So hindi isang tiyak na katibayan ng isang tao ay isang Kristiyano dahil siya ay nagpapakita ng espiritual na kaluguran sa ilalim ng pambihirang mga kalagayan. Ang kabanalan ay hindi malabis pagkalugod. Ito ay isang buong pagsuko ng kalooban sa Diyos. Ito ay pagsasabuhay sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito ay paggawa ng kaloob ng ating makalangit na Ama. Ito ay pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng pagsubok, sa kadiliman, gayon din sa kaliwanagan. Ito ay paglakad ng walang pag-aalinlangan at nagpapahingalay sa kanyang pag-ibig. So mga kapatid, ito po yung ating pinag-aralan ngayong gabi na tayo ay kung nais nating maglingkod sa Panginoon, ay nais nating baguhin ang ating sarili, ay hilingin natin at magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan convert tayo lagi araw-araw at yung ating lumang buhay na ay kailangan nating talikuran na at lagi nating isipin na ang Panginoong Hesus ay nariyan. Lagi tayong inaaliw sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya't napakahalaga mga kapatid na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin. So ayan, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na ating napakinggan ngayong gabi. At ngayon po at na po susunod ng ating prayer band.
Ayan, so meron pa po kayo mga ibang gustong isama pa sa panalangin. Mga gusto nyo pong sama sa panalangin, prayer request. Yung wala pa dito. Yung ipapray na po natin ngayon is yung mga kabataan na naman muna. Ayan, so, ulitin ko po yung mga prayer request dito. Dito po sa health, nandito po si Brother Ronnie, si Sister Yoli, Brother Alvin, Ma'am Mercy Sidugen, and Sir Romy, at ang kanila pong anak. Si Ashley Josh, siya to? Vallejos, tama po. At Nasha Mary, Nasha Marie. Tapos po si Sister Crispa. Baka meron pa po kayong gustong isama sa health po. Ayan. Kung wala na dito po sa spiritual life, nandito po si Brother Alvin, Sister Alchi, ang ating po mga kabataan, Brother Dudes, pamangkin po ni Sister Marian, si Sister Evelyn Bulingit, Brother Toby Mantala. Tapos dito po sa others, dito na po nakasama yung financial, meron po kayo mga personal problem, maaari nyo rin po yung isama dito kung meron po kayo mga idagdag pa. Nandito po si Sister Luna, kanyang personal problem, Ranis family, financial problem. Ang ating pong choir group, ang pag-practice po natin, si Sister Imelda Papin, yung settlement po ng hospital bill nila Brother Ronnie po, and then Flores family, yung mga kabataan at Piloton family, Solis mag-asawa, at Endel Salazar family. Nagsama rin po dito ang this coming exam sa Tuesday and Wednesday po, na hopefully daw ay mapasa niya. So wala pa nakasulat kung sinong pangalan. So siguro po yung manalangin na lang. Tapos yung isa po si Brother Jotard. Hati na lang kayo dyan. Sa yung health, kay Brother Jotard yung spiritual life. Ayan. So circle po tayo mga kapatid para magkakalap. Yung muna, siguro sa health. Health ba sa'yo? Health, spiritual. Kung may mga karagdagan pa po, pwede nyo pang isama. Tapos ako pa yung magalas. Yung kakantayin po natin, I'll cast on my care. Tapos pagtapos po ng prayer, hear our prayer, O Lord. So, let's sing. Cast all my cares upon you. I lay all my burden down at your feet. Anytime that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Ama naming banal, dyan ka po sa katastasan ng mga langit. Pinupuri ka po namin at tinadakila, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkakasala sa isip, salita at sa gawa, liman to hayag. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga patuloy na biyayang ipinagkakaloob nyo sa bawat isa sa amin. Sa mga pagpapala at ganun din, Panginoon, sa buhay na iginagrant nyo po sa bawat isa sa amin.
Ngayong gabi, patuloy po kami, Panginoon, sa aming pagdarasal, sa aming kalusugan. Ikaw po nawa ang siyang tumulong po sa bawat isa sa amin. Pinagdarasal po namin ang aming mga kapatiran na may mga nararamdaman pong sakit ngayon sa kanilang mga harapan, sa kanilang mga katawan, Panginoon. At ang iba po dito ay mga karamdaman po na nagiging sagabal po sa pagpuri po sa inyong dakilang pangalan. Pinagpipray po namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapagaling po ni Brother Ronnie. Ikaw po nawa ang siyang tumulong sa kanya at makamtan niya po ang complete healing po na kayang-kaya niyo pong ipagkaloob sa kanya. Hipuin niyo po ang kanyang katawan ng inyong miracle hands dahil naniniwala po kayo na ikaw lamang po ang aming great physician at lahat po ng aming karamdaman ay kayang-kaya niyo pong pagalingin. Ganon din po, Panginoon, si Ate Yoli sa kanyang dinaramdam po sa kanyang dibdib. Ikaw po ang siyang tumulong din sa kanya na patuloy po siya naming makasama pa dito sa mahabang panahon sa pagsamba at hindi po nawa maging hadlang ito sa kanyang pagpuri po patuloy sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, dinadalangin namin na bigyan niyo po siya ng mas malusog pa na pangangatawan. Ganon din sa aming mga ubo at sipon, Panginoon, si Brother Alvin sa kanyang nararamdaman na ito, hindi lamang po sa kanya, Panginoon, pati rin po sa aming mga kapamilya, sa aming mga sarili, may mga nararamdaman po kami sakit sa aming mga katawan. Ikaw po nawa ang siyang tumulong po sa amin. Pagalingin niyo po kami, alisin niyo po ang ganitong mga karamdaman na sa ganon hindi po ito maging hadlang sa aming mga pagpuri at hindi namin maging rason, Panginoon, sa patuloy na pag-worship po sa inyong dakilang pangalan. Ganon din, Panginoon, ang patuloy na pagpapagaling nila Sir Romy at ni Ma'am Mercy. Ikaw po nawa ang siya mag-bless sa kanila at alam niyo po, Panginoon, ang kanilang kagustuhan na makapaglingkod pa ng matagal at makapag-share, Panginoon, ng kanilang blessings sa others, Panginoon. Ikaw po nawa ang siyang mag-help sa kanila, sa kanilang pagpapagaling at makamtan po nila ang complete healing na inyo pong pagkakaloob sa kanila. Ganun din po, Panginoon, si Ashley Josh Vallejo sa kanyang kalusugan. Hindi po namin siya kasama ngayon, pero ikaw po nawa ang siyang lagi pong magabay sa kanyang lahat ng ginagawa, lalong-lalo na po sa pag-maintain ng kanyang kalusugan. Ganun din po si Nasha. Panginoon, batid niyo po kung ano po ang kanyang nilalaman ng kanyang isipan ngayon. Panginoon, ipakita niyo po ang inyong blessing sa kanya, ang inyong grace. Pakita niyo po na nandyan po kayo para laging maging kasama niya at hindi po siya magkaroon ng mga ideation, Panginoon, na kanyang alisin po ang buhay na ipinagkaloob niyo. Panginoon, dinadalangin po namin na siya po ay patuloy ninyong samahan at gabayan sa lahat ng kanyang gagawin sa buhay. Ipakita niyo po na sasamahan niyo po siya palagi sa lahat ng kanyang gagawin at hindi po siya nag-iisa sa buhay. Ganun din po ang kalusugan po ni Sister Kispa. Ganun din po sa kanya, Panginoon, ipakita niyo po palagi sa kanyang isipan na hindi po siya laging nag-iisa at sasamahan niyo po siya lagi sa kanyang mga problema. Alisin niyo po yung mga hindi kaaya-ayang kaisipan na makapagpipigil po sa kanya na magkaroon ng kapayapaan sa pagtulog, Panginoon. Dalangin po namin na sa bawat isa sa amin dito, makamtan po namin ang isang magandang kalusugan, Panginoon, na hindi po magkakaroon ng malubhang karamdaman. Hindi po namin gamitin ang aming mga karamdaman upang hindi po namin magamit ang aming mga karamdaman sa aming na maghihadlang sa pagpuri po sa inyong dakilang pangalan. Patatagin niyo po kami, Panginoon, sa aming puso at isipan at gamitin niyo po ang aming katawan na ipinagkaloob ninyo sa amin upang matupad po ang gawain dito sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagbigay sa amin
ng magandang katawan at kagalingan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy mo, Panginoon, batid niyo po ang aming pong mga dinadala sa araw-araw. Panginoon, inilalapit po namin ang may mga kahilingan sa inyo sa gabing ito. Ganoon po kay Alvin Cloyd, Panginoon, sa kanya pong mga nais, Panginoon, ninawa siyang patnubayan at gabayan sa kanya pong mga gawa hanggang sa kanya pong mga pangangailangan, Panginoon. Kaya din po, diadalangin ko rin po, Panginoon, diadalangin namin si Alchi. Panginoon, alam niyo po, Panginoon, na yung kanyang puso, na himukin niyo po ang kanyang puso at isipan, Panginoon, na manumbalik muli sa pagsamba at maging aktibo muli sa pagpapagamit sa inyo dito sa inyo pong bahay-sambahan. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na ang bawat isa sa amin ay mahila ng kaaway tungo sa hindi mabuti, Panginoon. Pagkusilain niyo po kami para sa ikabubuti po namin at ayon din po sa amin pong pagpupuri sa inyo. Gayon din po, Panginoon, ang mga kabataan na naririto, palakasin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, patatagin ang bawat isa na maging halimbawa, Panginoon, sa iba. At maging unite ang mga kabataan dito para sa pagsamba sa simbahan na ito, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, si Brother Dudes. At alam niyo po ang mga dinadala, kung ano po yung kanyang mga problema sa buhay, Panginoon. Kayo po ang siyang dakila na makakapag-solve nito, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa pamangkin ni Ate Marian, diadalayan po namin, Panginoon, na sana ay makita kayong, Panginoon, at maramdaman kayo para sa aming pong pagsamba dito ay makasama namin sila sa aming pong pagpupuri sa inyo. Gayon po, Panginoon, kay Tubi, sa kanya pong spiritual life, Panginoon. Tulungan niyo nawa siya at ipaunawa niyo sa kanya, Panginoon, na ang pagsamba ay napaka-importante sa buhay. At nawa po ay magamit po siya dito sa inyo pong bahay-sambahan, Panginoon. Gayon din po kay Rebecca at sa kanya pong mga pamilya. At ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatuloy po ang naming banal, naririto po ang ibang mga panalangin ng aming pong mga kapatiran. Narito po si Sister Luna, meron po siyang personal na problema, Panginoon. Dalangin po namin na nawa siya po inyong samahan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa masumpungan niyo po, Panginoon, ang kasagutan sa kaniya pong kinakarap na suliranin sa mga sandaling ito. Ganon din po, Panginoon, narito po ang Ranis family. Sila po ay may kinakaharap na financial problem. Dalangin po namin, Ama, na kayo po nawa ang mag-provide ng kanila pong mga gagastusin sa pang-araw-araw. Ganon din po, Panginoon, nawa mabayaran na rin po nila ang kanila pong bilis sa ospital. Ganon din po, Panginoon, ang aming pong grupo, singing choir. Nawa po maging consistent po ang mga kapatiran na mag-practice, Ama, upang nang sa ganon ang aming pong mga talento ay magamit po namin sa pagpuri sa inyong pangalan. At nawa po, Panginoon, makasama rin po namin ang iba po naming kapatiran na gusto po mag-join sa pag-awit. Dalahan rin po namin, Ama, ang isang kapatiran, Sister Imelda Papen, na siyang magtutulong, Panginoon, kay Brother Ronnie sa pag-settle po ng kanilang hospital bill. Nawa, Panginoon, himukin po ang kanyang puso nang sa ganon ang bayarin po na naiwan sa ospital ay ito po
ay kanila na pong mabayaran. Ganoon din po, Panginoon, ang Flores family, ang kanya pong mga anak, ganoon din po, Panginoon, mga pamangkin. Nawa po sila, Panginoon, ay patuloy pagkalooban ng sapat na katalinuhan ay maintindihan po ang inyong mga salita. At nang sa ganoon, Panginoon, patuloy po sila na magpagamit sa inyong gawain. At ganoon din po, Panginoon, ganoon ang kaniyang mga anak ay patuloy rin po na magpagamit at magpasako po sa inyo. Ganoon din po, Panginoon, ang Piloton family, na nawa kayo po ang siyang humimok, at ganoon din po kayo po ang siyang patuloy na mamagitan sa kanilang puso't kaisipan, na nawa patibayin po ang kanyang pananampalataya sa inyo. Ganoon po, Panginoon, sa iba pa po mga pamilya, Mascardo family, Ranis family, Valios family, Salazar family, Ama, tanawa po sa bawat pamilyang narito sa church na ito, ay kayo po ang siyang manatili sa kanila pong kalagitnaan. Nang sa ganun, ang bawat po na kanilang ginagawa, kinikilos, na makikita po ng ibang tao ay kalugod-lugod po sa inyong harapan. At nawa kami po ay maging ilaw sa lugar po ng Rampano. Dalangin rin po namin, Ama, ang aming pong kapatiran na si Solis, mag-asawa po. Nawa, sila po yung dalawin sa kanilang tahanan sa mga oras na ito. Ipuin po ang kanilang puso na sila po ay muli po namin makasama sa pagsamba at muli po kayong tanggapin bilang isang personal na tagapagligtas. Dalangin rin po namin, Ama, ang mga estudyante na magkakaroon po ng exam. Pagkalo po nawa ang katalinuhan na sila po ay makasabay sa mga aralin at may pasa po nila ito. Ama, ang patuloy niyo pong paggabay sa bawat isang naririto, Ama. Nanawa po ang Banal na Espiritu ang siyang manahan sa aming puso't kayo. At nawa, hindi po manguna ang aming mga kagustuhan, kundi po ang inyong kagustuhan, Amang. Maraming pong salamat, Ama, na nandyan po kayo at patuloy niyo po kami ginagabayan. Nawa po, kayo po ang siyang patuloy manguna sa aming mga buhay. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In response po sa mensahe na ating narinig sa gabing ito, ating awitin ang Hover or Me, Holy Spirit. In hymn number 139, 139. Atin na lang palitan ng There's No Other Name Like Jesus. In hymn number 137. Tayo pong lahat ay tumayo.